Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Kapag natagpuan mo ang isang Chinese electric bike na nag-aapoy, mabuti na itong ilayo kaagad, lalo na kung ito ay nakaparada malapit sa iba pang mga electric bike. Kamakailan sa China ay maraming naging kaso ng mga e-bikes na nag-aapoy at biglang sumasabog. Sa China, kadalasang itinuturing ang mga motorsiklo bilang isang paraan ng transportasyon para sa mga merong limitadong kakayahan. Sa katunayan, bawal ang mga ito sa lahat ng mga malalaking lungsod sa China at merong ilang mahahalagang dahilan para dito. Una, ang sunod-sunod na pag-agaw ng mga bagay ay isang malaganap na problema. May mga gang ng mga magnanakaw na umaaligid. Kukunin ang iyong pitaka, cellphone at iba pang ari-arian. At kung minsan ay kinukuhang kasama ang mga biktima. Ito ay nagdulot ng malalaking problema sa China. Kaya't pinilit ang mga lokal na pamahalaan ng lungsod at probinsya na magtakda ng kaukulang hakbang sa pamamagitan ng pagsuspinde ng mga motorsiklo. Bukod dito, may negatibong epekto ang mga motorsiklo sa imahe ng kalinisan at modernidad na hangad na ipahayag ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga luma at kulang-kulang na motorsiklo na nag-aapakan sa kalsada ay nagdulot ng pagkasira sa kabuuang estetik ng lungsod at ito ang isa pang pangunahing dahilan kung bakit ipinagbawal ang mga ito sa mga malalaking urban centers. Upang punan ang kakulangan ng mga motorsiklo, nag-shift ang mga pabrika sa paggawa ng abot-kayang motorsiklo at scooters. Gayunpaman, ito ay nagdulot ng hamon sa pagkamit ng kita. Sa liwanag nito, naisipan nilang baguhin ang mga umiiral na scooters patungong electric scooters. Isang simpleng proseso na kinabibilangan ng pagkakabit ng lead-acid batteries, isang rear hub motor at isang speed controller. Ito ay dahil sa aking hindi kakayahan na magmaneho ng pangkaraniwang motorsiklo sa siksikang lungsod, kaya't ang mga e-bikes ang naging pangunahing paraan ko ng transportasyon. Nararapat na banggitin na ang mga unang henerasyon ng mga e-bikes ay gumagamit ng lead-acid batteries na bagamat hindi prone sa pagsusunog ng kusa ay hindi environmentally friendly. Kinakailangan kong bigyang diin ang malalang epekto ng hindi tamang pag-handle at pag-dispose ng mga kemikal na ginagamit sa produksyon ng e-bikes. Ang pagkukulang sa recycling ay maaaring magdulot ng mapaminsalang mga resulta, tulad ng kontaminasyon ng mga ilog, groundwater at lupa. Gayunpaman, ang problema sa mga e-bikes ay umabot sa higit sa mga alalahanin sa kalikasan. Noong panahong yun, sila ay labis na hindi regulado na hindi nangangailangan ng lisensya para sa operasyon o plaka. Ang pagiging bago nito ay nagdulot ng malupit na pag-usbong sa produksyon at pag-aari nito dahil sa kanilang abot-kayang halaga na nagdulot ng paglubog ng mga lungsod sa mga murang electric vehicles. Ang paglubog na ito sa kasamaang palad ay sumasalamin sa mga problema na nakikitang kaugnay sa tradisyonal na motorsiklo. Ang pagkalat ng mga e-bike ay nagdulot ng traffic congestion at lumikha ng imahe ng pagbagsak ng mga lungsod, kung saan ang mga luma at maluluma na e-bike ay pumalit sa motorsiklo bilang pangunahing paraan ng transportasyon. Bilang tugon sa mga problemang ito, nagsagawa ang gobyerno ng China ng kampanya para kumpiskahin ang mga e-bike. Kung minsan ay nagtatayo ng mga roadblock at itinatransport ang mga sasakyan na ito sa mga truck. Ako mismo ay naulila sa aking sariling bike sapagkat walang malinaw na alituntunin hinggil sa mga modelo na pinapayagan. Pagkatapos nito, ipinakilala ng gobyerno ang mga paghihigpit na nagpapahintulot lamang ng mga paggamit ng mas maliit at foldable na mga modelo ng e-bike sa ilang mga lugar. Kahit na ang mga modelo na ito ay iniwan na rin sa maraming lugar. Bilang resulta, nagsimulang mag-ambon ang malalawak na mga lugar na puno ng mga iniwang electric bike. Ang mga lugar na ito ay nagsilbing mabigat na patunay sa mga hamon ng recycling ng mga e-bike.
sapagkat ang gastos at pananakot para sa tamang disposisyon ay nagpapigil sa mga individual at maging sa mga lokal na pamahalaan na kumilos. Ang pag-urong na ito sa proseso ng recycling ay nagdadala ng panganib sa kalikasan, na may panganib sa mga sunog sa mga sementeryo na ito na nagdudulot ng katastropikong pinsalang pangkalikasan. Mas naging mas madalas at malubha ang mga sunog habang ang industriya ay bumaling mula sa mga lead-acid batteries patungong lithium-ion batteries. Parehong teknolohiya na matatagpuan sa mga cellphone at iba pang mga elektronikong aparato. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng mas mataas na pagiging volatile sa mga e-bike, lalo na sa mga kaso kung saan kulang sa kalidad ng kontrol at pagmamantini, gaya ng maaaring makita sa mga footage. Ang mga bikes na ito ay madalas na minamadali ang pag-a-assemble sa iba't ibang mga pabrika. Walang sapat na kontrol sa kalidad, kaya't minamadali ang pagkakabit ng mga bahagi. Ang mga vibrations na resulta nito kasama ang hindi maayos na itinatali ng mga batteries ay nagdulot ng mapanganib na posibilidad ng mga kalamidad kasama na ang mga sunog. Ang isyong ito ay hindi limitado sa China lamang. Sa katunayan, kamakailan lang may 4 na nasawi sa New York dahil sa isang insidente sa Chinatown. Ang isang tindahan ng e-bike sa lugar ay nagmamaneho ng pag-aayos at pag-charge ng mga Chinese electric vehicles. Sa di kapani-paniwalang paraan, isang mababang kalidad na battery na kanilang pag-aari ay nagliyab na nagdulot ng malaking sunog na sumiklab sa tindahan at apektado pa ang mga apartment sa itaas nito. Ang mga bunga nito ay malupit na nauwi sa pagkamatay ng 4 na tao. Sa masusing pagsusuri, nagiging malinaw na ang Amerika at iba pang bahagi ng mundo ay nagkaroon din ng mga sunog, mga aksidente at mga pagkamatay na nauugnay sa mga electric scooter at iba't ibang mga electric gadget na may mababang kalidad ng lithium-ion batteries. Bilang isang paalala sa publiko, mariin kong iminumungkahi sa lahat ng may-ari ng ganitong mga produkto. Maging ito man ay laruan tulad ng Power Wheels para sa iyong anak o isang electric scooter o bike, natiyakin na hindi ito palaging iniwan na nakasaksak at nagcha-charge, lalo na kung mga hindi kilalang brand o may mga hindi kapani-paniwalang mga pangalan. Ang pag-iimbak ng mga item na ito sa labas ay isang matalinong hakbang sa seguridad at ang mga regular na pagsusuri upang tiyakin na hindi ito nakacharge ay makakatulong sa pagbawas ng panganib. Nais kong bigyang diin na hindi ko layuning magdulot ng takot, ngunit ang mga datos at statistics ay madaling makuha upang patunayan ang panganib ng sunog na nauugnay sa mga kagamitang ito. Mahalagang maunawaan kung bakit ang mga Chinese e-bikes na madalas makita sa mga videong nasusunog ay nagdudulot ng ganitong malupit na panganib. Ang pangunahing isyu ay matatagpuan sa kakulangan ng mahigpit na regulasyon sa loob ng industriya at sa malawakang pang-aabuso na dinaranas ng mga sasakyang ito na personal kong nasaksihan at kahit na ako mismo ay naging bahagi ng proseso. Kaalam, tulad ng pinangako ko, may matatanggap kang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng videong ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Gayunpaman sa isang positibong talaan, nais kong tapusin sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang kamalayan at advokasya ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago. Nang ipinamahagi kong isang video tungkol sa malalawak na lugar ng iniwang mga electric vehicles or EVs, ito ay kumita ng malalaking atensyon at media coverage. Ang spotlight na ito ay nagdulot ng mahahalagang pagbabago sa China. Kinwestiyon ang mga kilalang news outlets, ang mga lokal na pamahalaan hinggil sa isyong ito, na nagresulta sa hindi komportableng sitwasyon para sa pamahalaan ng China. Bilang tugon, sila ay nagbigay ng mga pangako upang solusyonan ang problema, na nangakong ililipat at lilinisin ang mga sementeryo na ito. Ang mga lugar na ito ng mga iniwang sasakyan, isang simbolo ng mga nabigo na car-sharing startups na labis na sinuportahan ng pamahalaan ng China. Dati nang iniwan na lamang na mag-aksaya na nagdulot ng panganib sa kalikasan. Ang kolektibong pagsusumikap na magpabukas ng kamalayan ay nagdulot ng positibong pagbabago sa aspetong ito. Nais kong tandaan na ang pamahalaan ng China ay patuloy na nagpapakita ng pagsusumikap upang ituring ang kanilang sarili bilang leader sa larangan ng teknolohiya sa buong mundo.
Ito ay isa pang dahilan kung bakit ang mga e-bikes ay patuloy na pinapalakas at itinataguyod. At umabot ang punto kung saan sila ay nasa China. At dahil dito, ang mga sasakyan na ito ay rehistrado na. Ang mga ito ay may lisensya na ngayon, subalit ano ang kanilang gagawin dito? Hindi nila ito maibebenta. Kung sila ay magtangkang magbenta o ilipat ito, kailangan nilang ipaliwanag sa pamahalaan ng China kung bakit hindi nila ibinabalik ang pera. Kailangan din nilang ipaliwanag sa pamahalaan ng China kung bakit nauubos lang ang subsidiya. Dahil ito ay nauupuan na lamang sa isang malawak na lugar. Ito ay napakahirap at hindi komportable na asikasuhin, kaya't hindi mawawala ang mga sementeryong ito. Hindi ito nakaupo na naghihintay para sa isang uri ng arbitration sa korte hinggil sa sino ang hahawak sa anong ari-arian. Ito ay sapagkat ang mga ito ay binili at binayaran na ng pamahalaan ng China mula sa mga kumpanyang nag-produce ng mga sasakyang ito at inilagay na lamang sa isang malawak na lugar nang hindi na maaaring maging viable. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga e-bikes ng China? Aantayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.